Yun po, alam na yung pabat ng awit. Kayo po ay dadako rito sa pagpapakilala na ating mga panawin. Ngunit, bago sa lahat, ayun po sa ating mga panawin, ako po ay napakiusapan ilang dating punong bayan ng bayan ng Utuaga ng ating kapatid na kamali ng Sul. Na siya rin ay naging po dito sa Utuaga bilang ministro ng Iglesia ni Cristo. Napakiusapan po ako bilang isang moderator, tawagin na sa bilangin dito. Nakumalin at ito naman po ang representative po naman sa Baptist ay si Pastor Abner Salamatin. Ang kanya pong kasama na rin na si Pastor Gualberto Pariha. At ngayong hapong ito, ang pinakatampok po ang haharap para sa tagapagsalita sa iglesia ay ito po ang ating panauhing galing pa sa Maynila ay si Ginoong Jose Bentenyo. At dito naman po sa panig ng tagapagsalita ng Baptist ay walang iba kundi si Pastor Abner Salamatin. Mayroon po ay patutunayan ko na si Kristo ay tunay na Diyos ayon sa Biblia. Ang sa afirmatibo po ay ang Baptist. Ito po ay ating kapatid na si Pastor Abner Salamatin. At sa negatibo naman po ay sa panig po naman ng Iglesia ni Cristo. At dito naman po sa pangalawa, ang proposition naman po ay patutunayan ko na si Kristo ay tao ayon sa Biblia. Sa afirmatibo naman po, ito ay ang panig ng Iglesia ni Cristo. At sa negatibo po naman ay sa panig naman po ng Baptist. Mayroon po tayo rito oras na binigay ayon sa kanilang kasunduan na kung tawagin natin ay itong parang isang pagbibigay, pahayag dito sa publiko ang nilang paksang nabanggit ko kaninang. Ibig sabihin po, yung unang magsasalita ay bibigyan natin ng 20 minuto at hindi na po hihigit doon. Pwede niyang tapusin sa 10 minuto, depende po sa magsasalita. At doon naman po sa negatibo, doon po sa negatiba, sa parte ng isang panig ay 20 minuto rin na pagsasalita. At mayroon po sila na tinatawag nating 5 minutong examination. Ibig sabihin po kundi si Reverend Pastor Abner Salamatin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa laban pong ito na aking ipagtatanggol, ayon po sa banal na kasulatan na si Kristo ay Diyos, hindi po kasama dito ang iba kong mga kasamahang Baptist. This is my personal commitment to Mr. Del Rosario. So, hindi po involved dito ang aming churches. Ordinaryo po akong mananampalataya, standing here before you, testifying from the Holy Scripture that the Lord Jesus Christ is not an ordinary man, but God. Now, before I deliver my biblical proposition concerning the true state of the Lord Jesus Christ, let me say this first as my introduction. Firstly, in John chapter 9, verse 5, John chapter 5, verse 39 says, "Search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me." In other words, sinasabi po ni Jesus Christ na saliksikin natin ang banal na kasulatan. Because the Bible says that it will testify about the Lord Jesus Christ. And according to 2 Timothy chapter 3, verse
search the scriptures. All scriptures are given by God because it is inspired by God and it's given by profitable. It is given profitable by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto good work, brother. Now, secondly, all organized religion affirm the principle of hermeneutica sacra, meaning the sacred hermeneutics. It means scriptures interpret scriptures, verse interpret verse, word interpret words. In other words, the Bible does not contradict each other, but each verse explains each other. Then thirdly, in the light of differing views and explanations in questions with inadequate answers, we must take the scriptures at face value. In other words, kung anong nasusulat sa banal na kasulatan, we need to believe it and we need to hold upon it what the Bible says. To me personally, there's nothing to question about humanity, because we believe the Bible says that God manifested in the flesh. Now, let me begin my biblical proposition that the Bible plainly reveals, word for word, chapter by chapter, that the Lord Jesus Christ is not an ordinary man, but He is God. Now let me begin. My first point is this. That the Bible plainly reveals that the Lord Jesus Christ is God. Now let me, if you have Bible with you, please open it into Hebrew chapter 1 verse 8. Hebrew chapter 1 verse 8. The Bible says, but unto the Son he saith, thy throne, O God, is forever and ever, a scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Ang Diyos naman po sa versikulong ito mismo, siyang nagsasalita, declaring that the Son, the Lord Jesus Christ, is God. But unto the Son, he saith, the Son referred to the Lord Jesus Christ, and the one speaking is God the Father himself, declaring to every one of us that the Lord Jesus Christ is God. Secondly, what is the belief of the early Christianity concerning the person and the true state of the Lord Jesus Christ? Now let me ask Apostle John first, what he knows about the Lord Jesus Christ. And 1 John chapter 5 verse 20 says, and we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding that we may know Him that is true. And we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God, the eternal life. This is the true God. The demonstrative pronoun refers back to the nearest antecedent, Jesus Christ. Greek autos istin ho, alethenos, theos, the real God. This is the true God. Now, that is the testimony of Apostle John. Now, how about what is the testimony of Apostle Paul? Apostle Paul is one of the greatest preachers ever recorded in the test of the Christianity, in the history of Christianity. What then is the testimony of Apostle Paul? Apostle Paul wrote, and Titus chapter 2 verse 13 says, Titus chapter 2 verse 13 says, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Again, ibiyanggit po dito, the great Savior, great God and Savior, Jesus Christ. Very clear. It is recorded in the Holy Scripture. Then 2 Peter chapter 1 verse 1 says, Simon Peter have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. So, through the righteousness of God and Savior Jesus Christ. The connective kai, kung sa Tagalog po ito'y pangatnik. Ang connective kai po, it just two nouns that refers to one person. For example, si Elsa ay asawa ko at guro ko pa. Isa lang siya, hindi sinasang dalawa. Tumutukoy sa isang tao, subalit dalawang katangian. Guro ko at asawa ko pa.
Now let us go back to the Old Testament testimony of the prophets. What I know about the Lord Jesus Christ? Like for example, what is the testimony of prophet Isaiah concerning the true state of the Lord Jesus Christ? And Isaiah chapter 9 verse 6 says, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." Now, sino po yung batang tinutukoy dito? Na ipanganak, si Jesus Christ po. Now, fourthly, divine worship rendered to the Lord Jesus Christ. And Matthew chapter 4, verse 10 says, Matthew chapter 4, verse 10 says, "Then saith unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, in him only shalt thou serve." Sinabi po dito nating Panginoon Sus, ikaw, Satanas, wala kang ibang dapat na sasambahin kundi ang Diyos lamang. Ang salita pong worship dito comes from the Greek word proskuneo, meaning religious veneration, meaning it must be rendered to God alone. Hindi po sa tao, to any creature being. Hindi po. Sapagkat sa pointong ito, pinapalahod po ni Satanas si ating Panginoon sa Kristo, "You kneel down before me and worship me." Ano sagot po ni Jesus Christ? Worship God. At siya lang yung paglilingkuran. Dito po makikita natin, there are so many instances in the Holy Scriptures where we find na ang tao po sumamba sa kanilang kapwa-tao. Like for example in Acts chapter 10 verse 25. Makikita po natin dito na si Cornelius po ay lumuhod sa harapan ni Pedro. At ano sinabi po ni Pedro? "Huwag mo itong gawin sa akin sapagkat ako'y tao rin katulad mo, sambahin mo ang Diyos at huwag mo kong sambahin sapagkat ako'y taong katulad mo." Now, hindi lang po yan. Sabi sa Revelation chapter 19 verse 10, si Apostle John po ay sumamba doon sa anghel. Pero nang sabi po ni Apostle, ng anghel kay Apostle John, "Huwag mo akong sambahin sapagkat ay katulad mo ring lingkod ng Diyos na naglilingkod sa Kanya. Huwag mo akong sambahin ng Diyos." In other words, the word proskuneo, meaning worship, religious veneration, it must be rendered to God alone. Now, we find in the Holy Scripture na ang mga tao ito, nung sila'y sinamba, niluhuran, hindi sila nagpasamba sapagkat sila'y tao lang. Now, we find several instances in the Holy Scripture na si Jesus Christ po ay sinamba, so ba't hindi niya ni-refuse na siya ay sambahin? Now, by the word proskuneo, kung si Jesus Christ mismo ay hindi niya tinanggihan na siya ay huwag sambahin, kung siya ay tao lang, ano ang karapatan niya na tanggapin ang samba ng tao kung siya hindi Diyos? I think the answer is fairly obvious. And even the Heavenly Father declares na ang sa Philippians chapter 2 verse 9 to 10 na ang lahat ng tuhod ay luluhod upang purihin ang ating Panginoon Kristo bilang Panginoon. And I plainly declares according to the verses that I have read before you, according to the principle of hermeneutica sacra, what is written is written. At yun ang dapat nating paniwalaan kung ano ang nakasulat. Thank you. Mga kababayan, ngayon po ay narinig natin ang panig po ng Baptist sa pagbibigay sa atin ng paliwanag ng atin pong kapatid na si Pastor Ab Salamatin. Naisip ko rin na ito ay napakaganda kasi para bang ang labo lumilinaw at mapakinggan din natin ang panig po ng ating kapatid dito sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga lang naisip namin na medyo nakita ko marami dito ating mga kababayan na edad-edad na po. Pastor, siguro I request kung pwede sana na magaan sa kalooban ng mamaya ko sa counting questions and answers kung pwede pong Tagalog. Kasi para po sana sa kaunawaan po ng ating mga manunood. Nakalimutan ko lang, nabanggitin kanina na after the recay naman po yan kasi maikli lang naman po ang oras gawa ng just only a matter of 20 minutes. And what is 20 minutes by the way? Ang pagsasalita po ng ating kaibigan
ay umabot sa nasa 16 minutes. So, yan po ay ang susunod, mga kasama. Ang sa panig naman po ng ating kapatid. Hindi ka ba meron pang cross exam? Oo. Tayo muna pala, nakalimutan ko rito. Mayroon po muna tayong cross-exam bago naman po magsasalita ang ating kasama sa afirmatibo sa iglesia. Ang tumayo po ay ating panauhin galing sa Maynila po na sa panig ng Iglesia ni Cristo ay si Ginoong Jose Ventilacion. Pastor Salamatin, ginamit mo kanina yung unang Juan 5:20, di ba? Para patunayan na si Kristo ang tunay na Diyos. Hindi ba binabanggit sa talata na ang tunay na Diyos ay may anak? Di ba? Di ba't naparito ang anak ng Diyos? Di ba? Ayon doon sa unang talata na ginamit natin. Naparito ang anak ng Diyos. Di ba? Sumagot tinatanggap mo na ang tunay na Diyos ay may anak. Di ba? Yes. Nga. Ngayon. Wala pa. Kung si Kristo ang tunay na Diyos at ang tunay na Diyos ay may anak, di may anak si Kristo, di ba? Yes. Ay sino anak ni Kristo? Okay. Sa unang Juan 5:20, sino ang anak ng Diyos kung ang tunay na Diyos ay si Kristo? This verse, Hindi, sagutin mo lang, madali naman ang lutoy. sagutin ko muna. Sige. Ang verse po ito ay hindi tumutukoy sa pagiging anak niya. Hindi yun ang tanong ko This verse Hindi yun ang tanong is ko. speaking, Ang tanong... sagutin. Okay, sige na. Sagutin, hindi. Kasi, Baka siguro, Sige po. Pakikat lang I think your question is... baga siguro sandali pastor. Discussing. Baga sandali pastor. Siguro ang question siguro ang gusto ng kabilang panig yung isang tanong isang sagot without any explanation muna. Siguro after the sagot saka explanation kung kailangan ng explanation. Kasi may sagot na may explanation. Hindi mo pwedeng sabihin oo. Parang sa isang dalaga na bakit kita inibig kasi maganda ka. Kaya tanong mo na, iniibig mo ako o hindi? Sabi, hindi. Eh, bakit? Eh, siguro, sige po. Ganito, siguro dahil saya nahihirapan si Pastor Salamatin dahil Tagalog ang aking tanong. Baka gusto mong Englishin ko. Hindi, ang i-point lang kasi, ang topic po natin, ay ipoprove ko na si Kristo ay Diyos. Hindi, so tunay. the question must be specifically, if He is God or He is man. Kaya nga, Dahil yun ang question doon. Kaya ang tanong ko ay ganito. Mapaprove mo ba na si Kristo, ganun? Paano mo masasabi na si Kristo ay Diyos? Ba't sinasabi dito, supposed to be, ganun pa ang question. Hindi, nasa unang 1.5.20 tayo di ba? Kasi sinasabi dito, Naparito ang anak ng Diyos, di ba tama yun? Sino yung naparitong anak ng Diyos? si Jesus Christ. Sino yun Diyos ngayon? Sapagkat si Kristo yung anak niya. Okay, Sino? the Father. God the Father. Yeah. Sa makatid, sa unang 5.20, ang tunay na Diyos ay ang Father. No. Ha? No. Hindi yan, Ama? The nearest antecedent, back to the... Kasasabi mo lang kanina, No. That we need to base upon the Bible. Your question must be based upon the Bible. The point tama. is this. Tama. The personal demonstrative pronoun this points back to the nearest antecedent, Jesus Christ, who is the true God. Hindi maintindihan yung English Tagalog. Yung pantukoy. Tagalog. Personal na pantukoy, yung pronoun, tumutukoy sa pinakamalapit na tao, the nearest na tao na binibigyan ng diin, na itong si Jesu Cristo, sinasabi sa Biblia ang Tagalog, ito ang tunay na Diyos. Napakalayo naman po yun. Ito ulit tanong. Sige, tapos na. Ito ulit tanong. Sabi mo kanina, hindi tumanggi si Kristo na siya isambahin. Di ba? Meron bang nag-utos na si Kristo isambahin? Walang nag-utos na siya isambahin. Walang nag-utos. Nabasa mo ba? Nila na si Kristo mismo ay Diyos.
Nabasa mo na ba yung Hebreo 1:6? Nabasa mo na? Mabasa ko yan. Nabasa mo na talaga? Dahil ang sabi mo, walang nag-utos na siya ay sambahin. Eh kung basa ko na mayroong nag-utos, aminin mo hindi tama yung sagot mo kanina. Kung babasa ko na mayroong nag-utos. Sige, bilis-bilisan mo lang ng konti ang pagbukas dahil sasayang time natin eh. Wala pa. Ang pinag-uusapan natin, hindi yung kung sinong sinamba. Pinag-uusapan natin kung si Kristo ba ay Diyos o hindi. Hindi, sabi mo kasi, kaya si Kristo Diyos dahil sa siya'y sinamba. Ang tanong ko sa iyo, meron bang nag-utos? Sabi mo, wala. Wala pa. Ang verse na ginagamit ko, hindi ito yung ginamit ko kanina. Hindi nga. Sabi dito mismo, ang Diyos nagsasabi na... Wala akong pakialam doon sa ginamit mong verse. Ang sinasabi ko, Biblia. Ang sinasabi sa Biblia, may nag-utos na si Kristo ay sambahin. Sabi mo, wala. Kaya tanong ko sa iyo, nabasa mo na ba yung Hebreo 1:6? Sa'yo mo, nabasa mo na. Anong nakalagay doon? Kung nabasa mo na talaga. Sino nag-utos na si Kristo ay sambahin? Sino? It is God the Father. Good! Therefore, Sama ka, tweet! if Sama God ka, tweet! commanded Di mayroong nag-utos? the Lord Jesus Christ, therefore He is God. Di mayroong nag-utos? Hindi ang point doon. Di ba? Di mayroong nag-utos? Tama may nag-utos. Pero ang point dito, kung ba't siya sa- nag-utos ba't at sa- sambahin, ibig sabihin si Kristo ay Diyos. Ba't sabi mo kanina walang Hindi nag-utos? yun ang point doon. Ah, wala. Mas maganda nga, dahil inutosan, ito ang point doon eh. Sige. Ah. Sa magatid, nang mabasa mo na yung talata, saka mo iniba ngayon ang sagot mo. Hindi, Ganon. nakatulad dito, ang Ah. term kasing pagsamba, ito'y na-address lang sa Diyos. Sa Okay. makatid kung ang Ama ay nag-utos na siya'y sambahin, therefore He is God. Sige, ito tatanong. Ginamit, yung ginamit mo na ang ating aayusin ngayon. Ginamit mo yung Hebrews 1:8. Sige. Narinig kong binanggit mo kanina yung theos. Ano ba yung theos na yun? Ayun ay Greek word na Greek word. tumutukoy sa Diyos. Balita namin, Mr. Salamatin, nag-aral ka raw ng Greek. Sabi lang nila yun eh. Hindi ba totoo yun? Nag-aral naman ng kunti. Nag-aral ng kaunti. Doon ba sa original na Hebrew, sa Hebrews 1:8, sa original Greek, ano ba ang nakalagay doon pag dinidescribe ang tunay na Diyos? Diyos. Walang article? Walang article, definite. Meaning, it is in the predicate position. Definite. Walang article? Walang article. Sigurado ka? Yeah. Meron ka bang Greek text dyan? Walang article. Kung may basahin kaming Greek text dito na mayroong article, ano ngayon sasabihin mo? Ano basahin mo? Tingnan natin. Basahin mo. Bakit hindi mo pa nabasa sa Greek? Labasa, walang article. Ito, estudyante namin na nag-aaral ng pagkaministro. Estudyante namin yan. Balong Greek. Sige. Babasahin, pakinggan mo, sa alam mo raw ang Greek eh. Pakinggan Wala mo. akong sinabi nga kung Greek. Kasasabi mo lang kanina, kaunti eh. Kunti. Di ba? Di basahin natin kung meron. Hindi, Bible na basahin mo, hindi yan. Bible yan eh, Greek yan eh. Gusto mo ako pumasok pa eh. Sandali. Greek din. Gusto mo? Ito nga, pinabasa ko estudyante eh. Kasi baka hindi ka bilib sa estudyante. Gusto mo minister bumasa sa Greek? Sige, basahin mo. Sige. Hinggan mo mabuti. Dahil sa ano to eh. Pros diton eon o tronoso o theos. Ano ba yung O? Oh God! Ano yung O? God! Ano yung O sa Greek? Yung O. Hindi article yun eh. Hindi article yun. Article yun. Alam mo, Oh God! nahahalata, Mr. Salamatin, na yung sinasabi mong nag-aral ka ng kaunting Greek, hindi naman pala totoo talaga yun. Hindi yun ang Article lang, hindi mo pa alam. Article lang. Article O, hindi mo pa alam. Pantukoy yun eh. Yung sinabi mo kanina, walang article, saan mo nabasang Greek text yun? Dito sa John 1:1. Hindi, yung sa Dito Hebrews may walang 1:8. article eh. Sa John 1:1 walang article eh. Sa John 1:1, walang article. Walang article. Sige, tingnan natin. Wala raw article sa John 1:1. Wala. Greek text yung dala mo. Dahil sa kung wala kang Greek text, babasa ko dito sa estudyante namin. O gusto mo naman ako na lang bumasa para hindi ka na mahirapan. Prosteton huio, athronosu, ha theos, eston ionotu, ionos,
Kahiraptos te sutotetos. Hindi, yung 1-1 ang gusto niya ngayon eh. 111. O, dyan 1-1 na. Wala raw article. Tandaan nyo, sinabi niya, walang article ang alin? Alin? Yung last part ng Janunon, walang article yan. Sa mga yung sa Hebrews meron. Walang Hebrew sa New Testament kasi hindi translated sa Hebrew yan. That is translated from the Greek word, Greek one. Hindi, yung aklat ng Ebreo sinasabi natin. Ebreo 1:8 Walang nasulat. article ang kasi hindi article yun sa Greek. Ano? Hindi article yun. Hindi article. Talaga namang nakakagulat yung iyo sinasabi niyan. Gusto mo naman, ito na ang Greek text, oh. Feminine, he, neuter, to, definite, article. Therefore, anong emphasis? Ayan, oh. Si Jesus Christ. Ito ay Greek lexicon, brother. Ang sabi dito, yung O ay article. Sabi mo, hindi. Meron ka bang magagamit na Greek text para patunayan yan? Meron? Wala. Hindi, ang point natin dito, Wala. kung si Jesus Christ ba ay Diyos o hindi. Wala. Sige na. Sige, iba. Puntahan na lang natin yung iba para naman pa-time na. Bayan, ito naman po ay dapat lang maunawaan natin. Hindi po naman ito yun bang laro na mayroong kantyawan. Hindi ho ito laro, hindi ho ito paligsahan, kundi ito ay paliwanagan. Kaya sana po maunawaan natin na ang bawat isa ay mayroong kagalakan. Ngunit nga sinabi ko, ayo sa kanilang kasunduan sa atin pong kapatid na nanggaling sa Maynila na si Ginoong Jose Ventilacion na siya ang magbigay ng pananalita. Easy lang kayo. Una po sa lahat ay nagpapasalamat kami sa ating kagalang-galang na mayor, si Mayor Sotero Alarcon. At gayon din sa mga kaanib sa barangay nito, sa lahat ng mga kapatid, sa mga bisita ng mga kapatid, salamat po sa inyong pagpaunlak na maanyayahan kayo para makapakinig ng talagang tunay na aral. Na kami po ay sumasampalataya na yung tunay na aral, ang may dala po niyan ay ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po ng kanyang mga ministro at mga manggagawa. Salamat sa Diyos at tayo po ay binigyan ng pagkakataon na makapakinig ng tungkol sa debate na ang paksa ay patutunayan ni Ginoong Salamatin na ang ating Panginoon si Kristo ay tunay na Diyos. Yung isang talatang ginamit niya na medyo dinidiin niya ng konti sapagkat sabi niya, this is the true God. Yun daw demonstrative pronoun, tumutukoy daw yun sa nearest antecedent. Kung nga malapit yung pangalang Jesus Christ o Jesu Cristo, akala tuloy niya, yung this is the true God ay tumutukoy sa ating Panginoon Kristo. Kaya tinanong ko sa kanina, di ba naniniwala ka na ang tunay na Diyos ay may anak? Ano ang sagot niya? Opo. Kung si Kristo ang tunay na Diyos, sino ang anak niya? Ang sabi niya, ay hindi naman ang pinag-uusapan dyan ay ang kanyang pagiging anak ng Diyos. Ba yun mismo ang itinuturo sa unang 1:5-20. Ano sabi? Nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos. Sino po ang naparito? Hindi ang Diyos na tunay, kundi yung anak ng Diyos. Kung ang audience po ang sasagot, sino po ang anak ng Diyos? Ang ating Panginoong si Kristo. Bakit po siya naparito? Upa tayo binigyan ng pagkaunawa. Ano po layunin? Para ating maunawa. Alin po ang dapat nating maunawa? Upang ating makilala siya na totoo. At tayo ay nasa kanyang anak na totoo.
Sa mga kapatid, ano po ang layunin kaya naparito ang anak ng Diyos? Para makilala natin kung alin yung totoo o tunay. Alin pong tunay ang tinutukoy dyan? Ang sabi rito, ito ang tunay na Diyos. Kaya po naparito ang anak ng Diyos o si Kristo para bigyan tayo ng pagkaunawa. Hindi lamang po tayo ng mga nasa iglesia ni Kristo, pati na po yung mga kaibigan natin. Bibigyan tayo ni Kristo ng pagkaunawa upang makilala natin kung sino ang tunay na Diyos. Natupad po ba ng ating Panginoong Kristo ang kanyang misyon na ipakilala sa atin kung sino ang tunay na Diyos? Babasahin ko po sa Juan 17 ang talatay 3. Ang sabi po niya, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ano po ang sinabi ng ating Panginoon Kristo? Ang sabi niya, ikaw ay makilala nila natin. Na ano po? Na iisang Diyos na tunay. Sino po ang tinutukoy noon? Kanino siya nagsalita? Ang sabi niya, ikaw. Tandaan natin, kung siya po ang tunay na Diyos, ang sasabihin niya, ako ang tunay na Diyos. Hindi po sinabing ganon. Kaya mali yung aral ni Mr. Salamatin eh. Dahil sa kanya, si Kristo tunay na Diyos. Ang sabi ni Kristo, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Sino po kausap? Doon sa talatang 1, ganito nakasulat. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. Sino po ang tinutukoy ni Kristo nang sabihin niyang ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay? Ang kausap po ay ang amang nasa langit. Kung napansin niyo kanina, tinanggap po ng ating mahal na kaibigan na Salamatin na yun pong Diyos na tunay ay sino ho? Ang Ama. Mamiyaman ng konti, binago na naman. Pagka naiipit, babaguhin ngayon yung kanyang sagot. Kaya tuloy, ang mga nakikinig, hindi malaman kung ano talaga ang kanyang tinuturo. Halimbawa, sabi niya, doon sa Hebrews 1:8, dahil sa nag-aral daw, o marunong daw ng Greek. Sabi ko, mayroon bang article doon? Sabi niya, wala article. Siguro nasa sa isip niya, yung John 1:1, na yung third clause, wala ring article yon. Pero dahil sa hindi dahil sa walang article yung third clause ng John 1:1, my friend, ganun din yun sa Hebrews 1:8. Mali ka ron. Mali ang sistema mo ron. Merong article yon. Ang may papayo namin sa iyo, kami mga ministro sa iglesia, bago ka bumitiw ng salita para ituro mo sa mga tao, ay pag-aralan mo munang mabuti. Pinakamagaling yun. Nang sa ganon, hindi naman nadadaya ang mga tao. Dahil sa sasabihin mo, walang article. Pagkatapos ng binasa, sabi mo, meron pala. Paano ngayon yan? Sino maniniwala sa iyo, kaibigan? Walang maniniwala, walang matinong taong maniniwala sa iyo kung ganyang uri ang pagkapastor mo. Kinakailangan, bago mo ituro sa tao, liwanagin mo muna. Ngayon, kung hindi mo pala alam, sabihin mo na lang, hindi ko alam. Sa ganoon, hindi ka pa mapahiya. Tuloy, napahiya ka tuloy. Ayaw naman naming mapahiya ka dahil sa siyempre, mga kababayan din natin yan. Pero kung minsan, nangyayari yon. Napipilitan tayo na itanong yung sapagkat minsan, naninindigan ka sa hindi naman tama. Katulad halimbawa nung aral mo, na kaya si Kristo ay Diyos sabagat sinasamba. Itinanong namin sa iyo kanina, mayroon bang nag-utos? Ang sabi mo, walang nag-utos. Nang binasa mo na yung Hebreo 1:6, nang mabasa mo, sabi mo, God the Father. Mayroon nag-utos. Alin ngayon ang tama ron? May nag-utos o walang nag-utos? Mali.
Meron, tingnan natin, basahin nga natin yung Hebreo 1:6 para sa kapakinabangan ni Ginoong Salamatin at pati na rin po ng mga ginigiliw naming tagapakinig ngayon dito. Hebreo 1:6. At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Kaya mababasa mo sa Biblia, ang mga anghel ay sinamba si Kristo. Hindi sapagkat siya Diyos. Bakit siya sinamba? Sapagkat iniutos ng Diyos. Sino nag-utos? Yung tunay na Diyos. Sino yon? Yun ang Ama ni Kristo. Hindi si Kristo, my friend. Hindi siya tunay na Diyos. Hindi. Kaya sabi niya, kanina binibigyan niya ng tindi yung si Kristo, not an ordinary man. Alam niyo, sang-ayon kami ron. Sang-ayon kami sa aral na yung sinasabi niya na si Kristo ay not an ordinary man. Ang totoo po, kung tatanungin niyo ang Iglesia ni Kristo, kung dadalo kayo sa aming mga pagsamba, dadalo kayo sa mga doktrina, mapapansin ninyo na ang Iglesia ni Kristo ay napakalaki ng aming pagkilala, pagpapahalaga sa ating Panginoon Kristo. Bakit po? Sa pangalan pa lang ng aming iglesyang kinaaaniban. Ano na ho pangalan? Iglesia ni Kristo. Yung iba, Baptist Church. Saan naroon yung pangalan ni Kristo? Wala. Ba't tinanggal? Nakalagay sa Biblia, walang ibang pangalan sa sinong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Yung panamang pangalan ni Kristong ikaliligtas, yun ang tinanggal. Kaya ang Iglesia ni Kristo, sa pangalan pa lang ng Iglesia na kinabibilangan namin, napakalaki po ng aming pagpapahalaga sa ating Panginoon Kristo. Pero siya ho ba ay kaniniwang tao? Paano po kinikilala ng mga Iglesia ni Kristo ang ating Panginoong Kristo? Dito sa Mateo 3, ang talata 17. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Sino po ang nagsalita rito? Ang tunay na Diyos. Ano po sabi na kay Kristo? Ito ang tunay kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Kaya paano po kinilala namin ang ating Panginoon Kristo? Siya po ay bugtong na anak ng Diyos. Hindi po siya ang tunay na Diyos. Ngayon, baka naman sabihin ni Mr. Salamatin, hindi tayo marunong ng Ingles. Siguro mag-i-English naman tayo ng konti. Konti lang. The Iglesia ni Cristo recognize that the Lord Jesus Christ is the Son of God. Not only that He is the Son of God, the Iglesia ni Cristo believes in the other attributes or the qualities of the Lord Jesus Christ written in the book of Acts chapter 2 and verses 36. I'll read, therefore let all the house of Israel know assuredly that God had made that same Jesus both Lord and Christ. What did God do to the Lord Jesus Christ? The Bible says, God made Jesus and Lord. Sa Tagalog, ang Diyos ginawa si Jesus na Panginoon. Kaya pag kami po'y nananalangin, ang sabi namin, hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Lord namin yan. Bakit siya natin Lord? Why is He Lord? Is it because He is God? No. The Bible says, God, the only true God, made Jesus as Lord. That's the reason why He is not the true God, because there is only one God. That's the one who made Jesus as Lord. Aside from being the Lord, what else is the attribute of the Lord Jesus Christ? Acts chapter 5 verse 31 is this, Him hath God exalted with His right hand to be a prince and a savior. What did God do to the Lord Jesus Christ? He exalted Him
would have been exalted. He was lifted up or elevated into an exalted position. What is that exalted position? The Bible says, to become the Prince and the Savior. That's why we believe that the Lord Jesus Christ is the Savior. Sumasampalataya po kami ng ating Panginoon Kristo'y tagapagligtas. Bakit po? Sapagkat ginawa ng Diyos, itinaas ng Diyos, yun ang kahulugan ng exalted, itinaas ng Diyos bilang tagapagligtas. Ngayon, pangis na tagapagligtas, ano pa? Mamaya tatanong ko sa kanya ito. Pero ngayon pa lang, babasahin ko na agad yung itatanong ko. 1 Timothy chapter 2 verse 5. For there is one God, sabagat may isang Diyos, and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Sa Tagalog, sabagat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ano po namin ang ating Panginoong Kristo? Siya po ang ating nag-iisang tagapamagitan. Saan po naroon ang tagapamagitan? Sabi sa Biblia, it is between God and man. Nasa gitna ng Diyos at ng mga tao. Sino po yung one God na yon? Ay, yung one God, hindi po si Kristo yan. Yung one God, yun po ang Ama, sabi ni Kristo. Ano po ang ating Panginoon Kristo? Siya yung one mediator. Siyang nasa gitna ng Diyos at ng mga tao. Kaya, mamaya, itatanong ko, tanong ko na kaya ngayon, ang tanong ko kay Mr. Salamatin, kung si Kristo ang iyong Diyos, sino ang iyong mediator? Sino tagapamagitan mo? Kung si Kristo, Diyos mo eh. Ha? Sabi mo, si Kristo, tunay na Diyos. E di mamaya, patunayan mo kung sino tagapamagitan mo. Baka si Maria. Hindi siguro naman. Baka yung mga santo, lalong hindi. Pag sinabi mo, may timer eh. Gano'n? Sobra na ba? Ay, pwede naman akong... Sa mga kapatid ay... ang tanong sa kanya mamaya, pakinggan niyo kung paano niya sasagutin yung tanong. Si Kristo kasi ang kanyang Diyos eh. Sabi sa Biblia, mayroong isang tunay na Diyos. At mayroong tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Kung si Kristo ang kanyang Diyos, sino kaya ang kanyang tagapamagitan? Mamaya malalaman ninyo. Sabagat yung tagapamagitan, hindi naman yun ang Diyos eh. Yung tagapamagitan, nasa gitna ng Diyos at ng mga tao. Ngayon, malaking problema yan. Tingnan natin kung paano niya sasagutin yon. Kaya naman makikita naman po natin mamaya ano po. Ngayon, balik ko tayo sa paniniwala ng Iglesia ni Cristo. Mga kapatid, sinasabi po sa Biblia, ang ating Panginoon Kristo ay bugtong na anak ng Diyos. Siya ang ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas, siya ang ating tagapamagitan. Bukod po sa mga bagay nito, ano pa ang ginawa ng Diyos sa ating Panginoong Kristo? Babasahin ko po sa Pilipos 2:9 hanggang 11. Ganito ho ang ating mababasa. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa ibabaw ng lupa at ng nasa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalulwalhati ng Diyos Ama. Ano ba po ang ginawa ng Diyos ng tunay na Diyos? Kaya si Kristo, hindi siya tunay na Diyos eh. Ang ginawa ng Diyos, pinadakila siya. Gaano kadakila? Binigyan siya ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Kaya lahat ika ng tuhod ay iluluhod. Ano ho kahulugan nun? Pagsamba. Kaya po sa Iglesia ni Cristo, sinasamba namin ang ating Panginoong Kristo. Dahil ba sa siya'y Diyos? Hindi po. Ang Diyos ang may gusto na siya'y sambahin. Sabi na kanina, walang nagutos.
Di ba? Sabi niya kanina, wala nagutos na mahuli. Meron na pala. Meron talaga. Yan ang nakalagay rito eh. Ang Diyos pinadakila siya para sa isambahin. Pati ang hell. Lahat ng mga bagay sa lupa, tayo pong mga tao. Pagka sinamba natin ang ating Panginoon Kristo, sino po ang lululuwalhati? Ang sabi ng Biblia, yan ay sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Yung tunay na Diyos ang lululuwalhati pagka po sinasamba natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya, kayo po'y dumadalo sa aming mga pagsamba at kami po'y nag-aanyaya sa aming mga mahal kaibigan na mga hindi pa Iglesia ni Kristo, atin pong daluhan ang aming mga pagsamba at makikita po ninyo kung paano ginagawa naming pagsamba sa Diyos maging sa ating Panginoong Kristo. Gusto ninyong makinig ng mga aral na tunay. Hindi po yung aral na di mo malaman kung tama o mali. Sige, pwede na ako tumanggap ng tanong. Ngayon po ay dadako tayo sa pagtatanong sa afirmatibo sa panig naman ni Pastor Ab Salamatin. Patutuhanan na si Kristo ay hindi Diyos. Ngayon ang tanong ko, may nasusulat ba sa Biblia na si Kristo ay hindi Diyos? Ang paksa natin, ikaw ang magpapatunay eh. Oo nga. Ay, sabi, ang paksa kasi patutunayan nyo na si Kristo ay hindi Diyos at tao lang. Tunay na Diyos. Totoo hanggang ngayon, wala ka pa naman nababasa si Kristo tunay na Diyos. Wala pa eh. Ayun, 1 John 5:20, nagsasabi doon na si Diyos. Nagsusulat dito sa banal na kasulatan, Wala naman eh. word for word that Christ is God. Wala nakalagay. Gusto mo basahin ko? Walang nakalagay. Unang 1:20. Ang nakalagay, ito ang tunay ni Diyos. Hindi nakalagay doon. Sino tinutukoy dyan na Diyos? Sino tinutukoy dyan na the nearest antecedent? The nearest antecedent does not apply in this rule. Mali yun. You would like me to What is antecedent? What is antecedent? an antecedent, it is used instead of No. a pronoun. Now, A noun used instead of a pronoun. tama. Right. Oh. Okay. A noun goes before pronoun. Yan ang antecedent. A noun goes before the pronoun. Di ba? Yan ang antecedent. Ngayon, sino tinutukoy dyan? The one Antecedent, wait. Okay. Antecedent is a word that has gone before the pronoun, di ba? O anong antecedent dito ng this? The pronoun, personal pronoun. Apply if No. that is a separate sentence. Ay, papaano ngayon itong There nakasulat is sa banal a na kasulatan? period after the No. word Jesus Christ, right? Hindi tumutukoy doon ang period. It does not apply. It does not apply to that rule because this is the true God is a separate sentence. No. It is not within the sentence, but it is a different sentence already. Your rule does not apply in No. this case, my dear friend. Because the word is personal pronoun refer to the nearest antecedent, Jesus Christ. should review which your means grammar. This is true God. You should review your grammar. Yeah, you should review your grammar because you don't know the rules of antecedent and personal pronoun. Okay, thank you. That thank is the you. rule. Now, does it My say? question is this. Okay. Mababasa mo ba sa amin dito, word for word, verse by verse, that Jesus Christ is not God? Hindi ako magpapatunay nun ikaw eh. Ay, napatutuhanan ko na siya Diyos. Ang pinatunayan ko sa iyo, ang tunay na Diyos, sabi mo kanina, yung Ama. Binabago mo na naman ang sinasabi No, mo. ang tiba kasi sa banal sa pinag-usapan namin, patutuhanan niya si Kristo hindi Diyos. Eh, kanina, Binago tinanggap niyo yung mo na. topic. This is the agreement. Tinanggap mo na kanina. We are not discussing, ganito eh. Tanong. Ipoprom ninyo, Tanong. patutunayan na si Kristo ay tao. Hindi niyo prinog na si Kristo ay tao. You have violated our agreement. Binaliwala niyo yung agreement natin. Ang agreement natin patutuhanan Tanong ninyo mo si na, Kristo ay tanong. tao. Maubos yung oras mo ng pagbasa eh. Magtanong ka. Oo, sinasagot Ay, kita. wala kasi sa topic yung kanyang diniscuss. Wala sa topic? Wala sa topic na pinag-agrihan. Oh. Wala sa topic. Hindi yun ang Ang dapat. topic ko, my dear friend, Na si Kristo tao. binasa ko, ilang beses ko binasa yun? Ang pinatutuhanan mo si yung Ama. Hindi Di si ba Kristo. binasa ko 1 Kaya Timothy malayo 2:5? yung diniscuss namin. Dali, Hindi dali. yun. Di ba binasa Hindi ko yun ang 1 topic na Timothy 2:5? pinag-uusapan. Hindi yun ang topic, out of topic. Hindi. Di ba binasa ko 1 Timothy 2:5? Ang Diyos Ama, hindi si Jesus Christ. Tanong. Ikaw nagtatanong eh. Yung out of topic. Tanong ka muna. Out of topic kasi. Ay, We are Henry. discussing about the true state of Christ. Ang moderator. The topic is, malayo sa topic kasi. The topic is about the personal, the real state of the Lord. Malayo eh.
Mahirap tong moderator pala. Hindi, ginagawa So, topic eh. sandali, Pastor, maganda sana, if I were you, both parties, kung maaari lang, let us not debate to the extent with emotion. We will just debate to the extent of our personal analysis and conviction, not by personal emotion that will redound to the dislocation that love your enemy. Okay. Ito, yung pinagagawa niya sa akin ay, sabi niya, pagbasahin mo na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Oo. Yung negative, hindi yan pinatutunayan. Ang nagpapatunay, affirmative. Hindi mo therefore- naintindihan ang rules sa debate. Therefore, ganito. Anong wala? Ang dami-daming verse na binasa ko kanina. Oh. Oh. Oh, Hindi. may nasasabi ba sa Biblia? Sino ba tinatanong mo? Sila o ako? Kayo. Sila sumagot eh. Sila sumagot eh. Oh. Sige. Oh. May nasabi ba Sasagutin, sa... yung sinasabi mo kanina kasi na antecedent, sabi mo kamo ay dahil sa yung ito, ang tunay na Diyos, malapit ang Kristo, hindi naman sa lahat ng panahon Hindi. applicable yun eh. Hindi ganun yun ang rule eh. Ha? An antecedent goes before the pronoun. Ikaw may mabasa ako na hindi gano'n. Wala yun ang rule eh. Ha? Hindi. Okay. 3 20-minute affirmative speeches and 3 20-minute negative speeches. Meaning to say, bawat isang tagapagsalita kukonsumo ng minuto, so matatapos sana natin ito ng 2 oras kalahati. Ngayon mauuwi yung kalahati sa akin as moderator, 3 oras tayo. So dapat matatapos natin ang alas 5. Let us be a professional first, please. Maging ano tayo, yun bang mahinahon tayo? May tweet? Hindi na. Mayaw. Ayaw mo na. Wala sa topic. Hinto na lang natin, hindi tayo magkakaintindihan. Dahil ang topic natin Sa kasi, makatwid, ang pag-ayaw ay talo. Dahil wala sa topic kasi yung dinidiscuss eh. Ang punto kasi i-discuss na si Kristo, tao lang. Ipaprove ko naman si Kristo Diyos lang. Iba naman yung pre-prove niya. Okay. Wala sa usapan yun eh. Okay, Sa usapan. I think one reason is there are debates. If there are debate, if there are opponents. Ngayon sa parting ito parang nagwi-waive na ng kanyang right si Pastor Ab Salamatin dahil base raw dito sa kanyang sinabi kanina sa hindi nga niya naubos yung 20 minutes sa kanyang first 20 ay parang ibig sabihin out of that time na allotted sa kanya kanina ay tapos na niyang pinaliwanag yung sa side niya doon sa sagot. So, meaning to say, parang ayaw na niya doon sa remaining 40 minutes sa 2:20 plus yung the questions of 5 minutes. Ganun po ba, Pastor? Ay, ibig niyo sabihin. Bali, stop ko na dahil hindi rin lang kami magkakaintindihan. Iba yung kanyang dinidiscuss, iba rin sa atin. Hindi, ibig sabihin, natalo ako. Sige, sandali lang. Ibigay natin kay Ginoong si Evangelista. Yun hong sinasabi niya, mga kababayan, na hindi daw magkaintindihan, hindi daw magkasundo, kaya nga may debate. Sapagkat kung nagkakasundo sila sa kanilang paniniwala, wala ho tayong debate ngayon. Kaya may debate dahil hindi magkasundo. Ngayon, dahil ang sabi po niya ay wala na siyang sasabihin, ang totoo niyan, mula pa kanina may sinasalita siya, pero mula pa rin kanina, wala pa din siyang nasasabi. Wala ho siyang napatutunayan. Kaya yung 20 minutos, naubos na niya at wala na daw siyang sasabihin pa, sa isang paraan, sinasabi niyang ayaw na niya. Kaya dahil sa nag-abala po kayo ng pagparito, ayaw naman naming masayang ang inyong panahon at ang inyong pagpapagal. Kaya para pakinabangan po natin ang pagkakataong ito,
ay dahil wala na siyang sasabihin, pero kami ay marami pang sasabihin, kami po ang magsasalita sa inyo. At siya po ay may magandang pagkakataon para mapakinggan ang katotohanan. Kaya ibibigay po natin muli sa ating kapatid na Joe Ventilacion para ipagpatuloy ang pagpapakilala sa atin kung sino ang tunay na Diyos. Sandali lang. Alam po ninyo, ako isang moderator, So, parang to formally open with this debate, itong in between the Baptist through honor the Reverend Pastor Ab Salamatin na ating kapatid na nanggaling sa Maynila, si Ginoong Jose Ventilacion. Ang totoo po niyan, parang bini-waive na ang rights, ang time na kung alin ay ayaw na makipag-debate ni Pastor Ab Salamatin. Ganon na rin sa oras ay parang pinahihintulot natin ngayon as permitted by the local chief executive ng bayan ng Busuanga up to 5 o'clock. Ibigay natin sa ating mga kapatid na sa Manila. Pastor. Paliwanag na lang. Pagpaliwanag ka na lang? Mr. Moderator, Sige. pagka nagpaliwanag pa, pwedeng i-cross question. Kung magpaliwanag ka raw, kailangan ng cross. Papayag ako magpaliwanag siya kung pwede ko siyang tanungin pagkatapos. Pwede raw. Sige. Manang ko mula sa inyo sa Titus 2:13 na maliwanag pong inihahayag dito ni Apostol Pablo na siya po ay isang dakilang mangangaral ng ating Panginoon Kristo, na si Kristo po ay hindi tao lang, siya po ay Diyos. Sabi po dito sa Tito 2:13 sa Tagalog, nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Maliwanag pong inihayag ng Apostol Pablo dito na ang Kristong ito ay dakilang Diyos at tagapagligtas. Marahil sasabihin ng aking kalaban na ang pangatnig na at ay tumutukoy sa Diyos Ama. Alam niyo po, ang gamit po ng conjunction o at, hindi lang po ito tumutukoy para magpaliwanag o magkumpara sa dalawang tao. Nakatulad si Pedro at si Riste ay naglalakad. Hindi lang po yun doon ginagamit. Ginagamit din po yun upang i-describe ang isang tao. Katulad ng binanggit ko kanina, si Juan ay umiyak at kumakanta. Tumutukoy din po yun sa isang tao upang bigyan din na ang dalawang nouns na yon ay tumutukoy sa isang tao. Sa makatoy dito po sa verse 13 na sinasabi, nahintayin niyo ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Sino po ang dakilang Diyos? Si Kristo Jesus. Sino po yung sinabing hinihintay natin? Sabi sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Sinasabi po dyan sa unang Tesalonica chapter 1 verse 10, at upang hintayin ang kaniyang anak na mula sa langit na kaniyang ibangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Sino po hinihintay natin dito? Si Jesus. Ordinaryo. Kung may makikita po tayo sa banal na kasulatan na nagsasabi na siya ay tao, sapagkat sinasabi po sa banal na kasulatan, sabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, na sinasabi dito na walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Ang Diyos ay nagkatawang tao o nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ang mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas, sa kalwalhatian. Sino po ang nagkatawang taong ito? Ito po ang Kristo. Sa makatuwid sinabi dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, ang Diyos ay nagkatawang tao. Maliwanag pong sinasabi dito sa banal na kasulatan. Sa makatuwid sa liwanag po ng mga versikulong ito na binabasa ko sa inyo, hayagan pong sinasabi sa banal na kasulatan na si Kristo po ay Diyos. Yan po ang prinsipyo ng hermeneutika sakra. Kung ano po ang nakasulat, yun po ay dapat nating paniwalaan.
nasusulat po na titik dito na si Kristo ay Diyos, dapat natin pong paniwalaan ito, na siya po ay Diyos. Mr. Salamatin, binabanggit mo na naman yung tunay na Diyos si Kristo kasi. Yun bang tunay na Diyos ay may anak? Sagot. Meron. Meron. Kung si Kristo tunay na Diyos, sino anak? Walang sinasabi sa Biblia na may anak siya. Pero Wala. sinasabi sa Biblia na ang Diyos ay may anak. Ayun. Ang Diyos na may anak. Ipaliwanag mo nga sa akin ang ibig sabihin ng anak. Mamaya, pagkatapos na magtanong. Hindi. Hindi mamaya. ka, tanongin din kita. Oh, mamaya. Ipaliwanag mo kung ano ibig sabihin ng anak. Alam kasi, sabi mo, ngayon, tinatanggap mo na ang Diyos ay may anak, di ba? Oo. Kung ang Diyos ay may anak, sino ba ang anak? Si Kristo, Eh, sino yung Diyos niya? ang Ama. Ayun! Oh. Yes. Ayos! Oh. Hindi mo na babagoyin yun? Hindi mo na babagoyin? Alam niyo, Hindi, wala pa. Hindi mo na babagoyin yun? Nagpidinay Ah, na hindi mo na ang Ama ay babagoyin? Diyos. Ang pinuprove natin, malayo ka lagi sa topic eh. Ay, bahala ka. Ang discuss natin kasi si Jesus Christ. Okay. Okay, ito, ulit, isa pa. Wala eh. Ah. Hindi na kita entertain. Hindi, 5 minutes Kasi to. hindi malayo sa topic. 5 minutes to, my dear friend. Oh. Ayan. Hindi malayo sa topic ang discuss mo eh. Ay, Ang topic ba- natin si Jesus Christ. Opinion mo yon kung malayo. Huwag tayong pupunta doon sa Diyos Ama. Ako na bahala ron, wag mo kong turuan, nagtatanong ako eh. Ako nagtatanong eh, di ba? Kaya nga walang question doon. Ayan, sige. Dahil talagang... Ito pala tanong. Nasa Diyos na tunay tayo eh. Oh. Meron ka bang nabasa sa Biblia? Sinabi ni Kristo, ako ang tunay na Diyos. Meron ba? May nabasa ka ba? Apocalypse. Hindi. Ulitin ko tanong ha. Hindi ka ba yung nabasa? Meron ka bang nabasa? Meron ka bang nabasa? Sinabi ni Kristo, ako ang tunay na Diyos. Meron ba? Walang nabasa. Wala! Wala. Wala. Ngayon. Meron ba namang mababasa? Meron ba namang mababasa? Nga sabi ni Kristo, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Meron bang nabasang ganun sa Biblia? Meron bang mababasa sa Biblia na ganito? Ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Meron bang ganun talata? Sagutin kita, hindi lahat ng tanong ay tama. Kaya hindi dapat lahat ng tanong ay Yung sagot ngayon, hindi tama. Hindi tama ang tanong mo. Ang tanong ko ganito, may mababasa ba sa Biblia? Hindi lahat ng Sabi- tanong ay tama. Kaya hindi makinig ka lahat pa. ng tanong dapat sagutin. Makinig ka, sandali. Ang Hindi tama ang tanong. Ang tanong ganito, may mababasa ba sa Biblia na ang sabi ganito, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Mayroon bang mababasa gano'n? Hindi yan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan kasi, malayo sa topic eh. Alam mo, hindi mo ba kayang sagutin Pambira, yun? galing ka pang Maynila tapos hindi mo Kaibigan, sunod ang words eh. hindi mo ba kayang sagutin yon? Hindi kasi yun ang usapan natin. Hindi. Ang usapan natin, patunayan mo Hindi ito kasi. na si Kristo ang tunay na Diyos, di ba? Yung binabanggit ko sa'yo, nasa Biblia. Ayun ang pinag-uusapan natin, Biblia. Ano ka ba? Biblia, pinag-uusapan natin. Ang sabi ko sa'yo, may mababasa ba sa Biblia na sinabi, ganito, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Meron bang mababasa ganun sa Biblia? Meron o wala? Meron o wala? Meron? Wala? Wala talaga. Wala? Wala daw. Kung may babasa ko. Meron sa John chapter 17 verse 3. Meron pala. Ba't sabi mo wala? Ano klase? Sabi mo kanina, wala. Ngayon pala meron na. Sige, balik tayo. John 17:3 pala, alam mo pala talata eh. Alam mo pala talata. Kung alam mo yung talatang yon, sino nagsalita? Sagot. Nung sinabi niya, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, sino nagsalita? Sige, bilisan mo pagbasa. Nakikinis ang tao eh. Pakinggan mo yung sabihan ko. Sino nagsalita? Sandali lang.
Huwag kang sasagot kagad ha. Magpapaliwanag ako. Hindi, ang tanong sino nagsalita? Napakadali ng tanong Si Kristo. Inglesin ko pa ba? Gusto mo ba Inglesin? Si Kristo. Yung nang sinabi ni Kristo, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Sino tinutukoy niya? Ang Diyos Ama. Sa bakit tinatanggap mo ng Diyos Ama, yun ang iisang Diyos na tunay? Hindi. Hindi! Ibig mo sabihin, hindi ka naniniwala kay Kristo? Hindi ka naniniwala kay Kristo? Sabi mo si Kristo nagsalita yan, hindi ka naniniwala kay Kristo? Ang Panginoon kasi nagsasalita siya dito in a human state, na nagkatawang tao siya. At hindi ibig sabihin na porque nagdadalangin siya dito, sapagat si Kristo po ay nagkatawang tao. Akala ko ba, sabi mo hermeneutics, kung ano yung nakalagay, yun ang dapat nating Ay pagbatayan. dapat interpret natin sa ibang verse. Oo! Sa mga tinig si Kristo tao. Tao siya. Oo, tingnan Diyos mo. siya, nagkatawang tao. Kita mo? Di pa ako tapos Tao siya dahil nagkatawang tao siya. Oo! Nagkatawang tao siya. Ngayon po, tapos na ang questions. Ang magsalita na another 20 minutes naman po ay si Ginoong Jose Evangelista. Maganda ang ating pinag-uusapan ngayon. Kaya lang, hindi maganda sa panig ni Mr. Salamatin. Kanina ay napansin nyo, umaayaw na kanina, di ba? Ayaw na. Maya, sabi niya, sige, tuloy na natin. Ituloy na natin. Ako, salamat, Mr. Salamatin. At matatanong na naman natin siya. Kasi, ang pinatutunayan ni Mr. Salamatin, si Kristo raw ang tunay na Diyos. Di ba? Paulit-ulit yun Kaya tinanong natin, Mr. Salamatin, may mababasa ka ba sa Biblia na sinabi ni Kristo, ako ang tunay na Diyos? Ano sagot? Natandaan po natin. Wala. Wala. Sa makatid, yung itinuturo niya, ano ibig sabihin? Wala sa Biblia. Ano ba yung topic natin? Patutunayan mula sa Biblia na si Kristo ang tunay na Diyos. Kung si Kristo tunay na Diyos, mga mahal na kaibigan, hindi po yan dapat na ilihim sapagkat yan ay isang dakilang katotohanan. Kung si Kristo nga po ay tunay na Diyos. Pero ang problema, yung aral ni Mr. Salamatin, wala po sa Biblia. Kaya nagtanong tayo, sino ngayon ang tunay na Diyos? Tinanong pa, sino yung kausap ni Kristo nang sabihin niyang ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay? Ano sagot ni Mr. Salamatin? Yung Ama. Sa mga kapit, tinatanggap niya na yung Ama ang ano? Ang iisang Diyos na tunay. Tinanong ko, si Kristo ba'y tao? Niya, napatunayan ko, mga mahal na kaibigan, napatunayan namin yung aming paksa. Ano po paksa namin? Patutunayan namin na ang ating Panginoong si Kristo ay tao. Tinanggap na mismo. Kailangan pa bang patunayan? Pero babasahin pa rin natin. Bakit po ang Iglesia ni Kristo ay naniniwala ng ating Panginoong si Kristo ay tao? Sino po ang nagsabi ng ating Panginoong si Kristo ay tao? Babasahin ko sa Juan 8:40. Datapat ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ano po sabi ng ating Panginoon Kristo? Ako ay tao. Anong uring tao? Nagsasaysay ng katotohanan. Ano ang katotohanan yon? Sabi niya, ako ay tao. Kaya kung naniniwala po kami at sumasampalataya ng ating Panginoon Kristo ay tao, yan po'y nakabatay sa Biblia. Sabagat si Kristo mismo na ating Panginoon na nagpatunay na siya po ay tao sa kalagayan o sa kanyang likas na kalagayan. Subalit, ang Iglesia po ba ni Kristo ay naniniwala
ng ating Panginoon Kristo ay karaniwang taong katulad natin? Hindi po. Pero ang bintang ng ating mahal na kaibigan, para bagang ang Iglesia ni Kristo ay humahamak sa ating Panginoon. Hindi totoo yan. Yan ay bintang lang. Pero kung sa mga ministro magmumula, pag kayo po'y dumadalo sa aming mga doktrina, kung kayo po'y dadalo sa aming mga pagsamba, pag kami po'y nagtuturo ng Biblia, isa po sa aming itinuturo, ang Iglesia ni Kristo ay sumasampalataya ng ating Panginoon Kristo ay ginawa ng Diyos na Panginoon. Ginawa siya ng Diyos na tagapagligtas. Siya ang inilagay ng Diyos na tagapamagitan. Ipinag-utos ng Diyos na lahat ay sasamba sa Kanya sapagat yun ay para sa kaluwalhatian ng Ama. Kaya hindi lang naiintindihan ni Mr. Salamatin ang aral o doktrina ng Iglesia ni Kristo. Baka po meron din sa inyo, mga mahal naming mga panauhin ngayon, baka po hindi lang ninyo ganap na naunawaan ang aral na itinuturo ng Iglesia ni Kristo. Kaya pantulot kayo na magpatuloy sa pag-aaral. Pero meron po kaming mga ministro dito. Meron po kaming mga ministro, mga manggagawa na pwede pong maglingkod sa inyo. Magtanong po kayo kung anong gusto ninyong tanungin, sapagat kami po ay nakahandang maglingkod sa aming mga mahal na kaibigan. Ngayon, kanina po ay binanggit niya na ang tunay na Diyos si Kristo raw. Tinanong natin, mababasa ba? Walang mabasa. Sa magatid, pagkatapos kasi nitong tayo na ito, hindi natatayo sa Mr. Salamatin. Patawarin na natin siya at hindi na siya makatatayo. Dahil sa hanggang ngayon kasi wala pa namang naitayo eh. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin, nakadapa. Wala pa rin naitatayo. Eh ang Iglesia po ni Kristo, yun pong aral na aming naituro sa inyo, yan po ay pinatutunayan ng banal na kasalatan. Bakit po namin kayo inaakit? Natanggapin ang aral na ang tunay na Diyos ay ang Ama na nasa langit. Hindi po si Kristo. Bakit po napakahalaga, mga mahal na kaibigan, natanggapin natin na si Kristo, sinugo ng Diyos, at ang Ama na nasa langit, yun ang iisang Diyos na tunay. Ano po ang dahilan? Kaya kahit malayo pinanggalingan namin, ay nagsikap po kaming makarating dito para ibahagi sa inyo ang karunungan ito, ang katotohanan ito ng Diyos Ama, ang Amang nasa langit, ang iisang tunay na Diyos. Bakit po yan ay mahalaga? Juan 17:1. Pagkatapos ay 3, pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya'y tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating ng oras, parangalan mo ang iyong anak, upang maparangalan ka naman niya. 3, ito ang buhay na walang hanggan. Ulitin ko po, ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos. Bakit po napakahalaga ng aming mga mahal na kaibigan, mag-iglesia rin sila ni Kristo. Tanggapin ang aral na ang amang ang isang Diyos na tunay at ang ating Panginoon ay sinugo. Sapagat ang sabi po ni Kristo, yung karunungan yan, yung katotohanan yan, yan po ang ipagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan. Sino po sa atin dito ang ayaw ng buhay na walang hanggan? Sino po sa atin dito ang ayaw maligtas? Kung gusto po nating maligtas, tanggapin po natin ang itinuro ng ating Panginoong si Kristo. Din po ang itinuturo ng Iglesia ni Kristo. Pagka nakinig kayo kay Mr. Salamatin, hindi lang po kay Mr. Salamatin, maging doon sa iba pa, kung mayroon pa mang iba, kung mayroon pang darating na iba, na magtuturo sa inyo na si Kristo ay Diyos, yun pong aral na yun, hindi ninyo ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Pero nagtataka ho ba tayo? Nagtataka ho ba tayo kahit na napakaliwanag sa Biblia ng Diyos na ang Amang nasa langit, ang tunay na Diyos,
Yun ang itinuro ng ating Panginoon Kristo. Bakit merong nagtuturo ngayon? Katulad ni Mr. Salamatin at yung iba pa. Bakit nagtuturo sila ng ibang Jesus? Bakit po? Basahin natin. 2 Korinto 11:3 hanggang 4. Ngunit ako'y natakot. Baka sa namang paan, kung paanong si Eva ay nadaya ng sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain, sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral. Bakit po sa kabila ng katotohanan, ipinangaral ni Kristo ng mga apostol yung Ama lang ang iisang Diyos na tunay? Bakit po ito ang ating mahal na kaibigan at yung iba pa nagtuturo ngayon na si Kristo raw ang tunay na Diyos? Sapagat hinulaan po sa Biblia, ano pong hula sa Biblia? Merong paririto na ang malinis nating pag-iisip kay Kristo ay pasamain. Masama po pala yung aral na ibang Jesus. Sino ho ang mga ngaral yan? Yung mga ngaral yan, yung mga magdaraya. Ayaw po namin, mga mahal na kaibigan, na madaya ang aming mga kababayan. Lalo na yung mga dumadalo ngayon dito na gustong maging malapit sa Diyos. Mga taong naghahanap ng katotohanan. Ayaw po namin kayong madaya. Kaya po, sa pamamagitan ng pangangaral na ito ng Iglesia ni Cristo, ng mga ministro at mga manggagawa, darating sa inyo ang katotohanan. Hindi po yung masamang aral, sapagat hindi po yan natin ikaliligtas. Ang ating ikaliligtas, ang aral na itinuturo ng Iglesia ni Cristo.